Hello mga kalaki! Nandito na naman si Lucky Vlog Negosyo Gala para mag-share sa inyo ng magandang recipe na tiyak na matututunan ninyo at pwede nyong gawin sa negosyo o panibagong recipe na pwede nyong ihanda sa pamilya nyo. Ayan! Ano nga ba yan? Ayan mga kalaki, magsisimula na tayo. So ito yung mga ingredients natin. Siyempre, isa-isa natin siyang hihiwain. Kung makikita ninyo, meron na dyan bawang, meron na dyan sibuyas, at merong kamatis. Grabe, kakaiba naman ito. Siyempre, ito yung tinuro sa akin ng friend ko na Malaysian kung paano siya magluto ng pansit noodles. Yan, tingnan nyo, naglagay pa siya ng siling pula. So maglalagay tayo ngayon ng siling pula na kinat natin ng ganyan. Siyempre, as usual, sa pansit, merong carrot. So, siyempre, yan yung carrot natin. And then, hihiwain natin itong pa-slanting para maganda naman ang pagkakahiwa niya at masarap kainin pagka nakita mo naman siya sa pansit. Ngayon, maglalagay rin tayo ng celery. Usual din sa pansit. So, naglagay din kami ng celery. So, yan, maglalagay rin tayo ng celery pero hihiwain mo to ng pino para lumabas ang lasa niya. Siyempre, ito ang kakaiba. Maglalagay tayo ng papaya. Papaya? Yes, may papaya ang pansit nila. Diba? Ayan na. So ito ngayon, nakikita nyo na ngayon yung mga ingredients. May sibuyas, kamatis, bawang, kinchay, siling pula, at carrot. Ayan yung ating papaya na hiniwa din natin ng slanting. Maglalagay nga pala tayo ng 3 itlog pero nasa inyo kung gaano karami ang gusto nyo at maglalagay tayo ng kalahating kilong atay. So ito yung ating noodles. Ayan. Yan yung ginawa ko noodles pero pwede rin siyang pansit, bihon, or pansit bihon or rice noodles. Ayan, so mag-start na tayo ngayon mga kalaki. So una kong lulutuin yung egg. Tapos noon, mag-i-start na tayo mag-gisa. Ayan, syempre, no, inuna ko na yung kamatis, sibuyas, bawang. Ayan, so sabay-sabay na natin siya. And then, unti-unti natin siyang lutuin. Same lang, usual lang na ginagawa natin. So, gisa-gisa lang, gisa. Yan. Kasi yung Malaysian na to na friend ko, natira na rin siya dito sa Pilipinas. Yan. So, ayan yung pansit na, ayan yung gisa, and then ilagay na natin ngayon yung atay. Pero nakilala ko siya sa Singapore. Ayan. Noong nagbabakasyon ako doon, so pinakilala siya sa akin. And then one day, nakita ko siya ngayon na nagluluto ng pansit. And then, nung pinatikman niya sa akin, syempre na-amaze ako. Sabi ko, turuan mo naman ako niyan. Di ha? So ayan mga kalaki, so please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko na mga tutorial, video, gala, lifestyle. Ayan, di ba? Ayan na. So kailangan dito igisa nating mabuti yung atay ng manok para lumabas yung lasa niya. Para lumabas, kumatas, kasi organic to wala tayong ilalagay. Halos simple lang ang mga ilalagay natin na pampasarap dito. Diba? Ayan na. So ngayon, nakita na natin na luto na yung atay. So start na tayo na ilagay naman natin yung ibang mga ingredients natin. Ayan. So, nilagay ko na ngayon yung papaya. Siguro na-amaze kayo, no? Bakit may papaya? Ganyan sila. May papaya. Pero alam mo, sa totoo lang, masarap.
Masarap siya, hindi naman siya naglasang papaya eh. Dagdag pa nga siya sa gulay. At it looks good, di ba? Tapos nilagay na rin natin yung carrot. Yan. So, syempre ngayon, hahaluin natin siya, palalambutin natin din sila. Konti lang. Yan. Medyo medium lang yung kanyang, half done lang yung pagkakalambot. Kasi lalambot pa yan mamaya bago natin isama yung mga iba pang ingredients. So dito mga kalaki, ako taga Bulacan, kayo taga saan kayo na nanonood sa akin? So sana tuloy-tuloy lang yung pagpanood sa akin. Salamat. Ayan, ilagay na natin ngayon yung celery. Yung celery, magbibigay din niya ng additional taste o additional panlasa sa ating pansit. Ayan na, di ba? Nako, nangangamoy na, sarap na. Dito, maglalagay ako ng oyster sauce. Aside sa naglagay tayo ng asin, paminta. So, ayan, ngayon naglagay ako ng oyster sauce. Yan, mamaya makikita nyo meron pa tayong ilalagay uli. Ayan, syempre, hinalo-halo para ma-mix yung oyster sauce. Mga kalaki, mag-ingat kayo palagi. Uso ngayon ng mga sakit, lagi mag-ingat. Uminom ng mga vitamins. Ayan, sige lang. So yan, pinapakuluan natin. Naglagay na ako ngayon ng water. Pero dito, ang paglalagay ng water, wag masyadong madami. Kasi hindi kailangan na maraming water. Kasi ang ginamit ko ay yung pansit Mickey. Kaya ito malambot na to. Ayan, and then, pagka mainit na, lagay na natin yung pansit Mickey. Ayan. Pwede rin kayo maglagay ng pansit bihon kung gusto nyo. Or rice noodles. Ayan, kung may pera-pera tayo. Pero pansit Mickey talaga yung nilalagay. Ayan. Ayan, syempre hinahalo na natin. Alam mo naman yung pansit Mickey. Hinugasan ko yung mabuti kasi ma-oily siya. Pero kasi malambot na siya. Kaya hindi naman kailangan ng maraming tubig. Ayan na. So ngayon, nahalo na siya. Pakuluan lang natin ng konti para totally maluto na ang ating pansit noodles. Ayan, syempre, ang ganda na ngayon. So ngayon, ilalagay na natin yung red pepper. Diba? So dagdag amoy, dagdag lasa. Yan, syempre, minix natin para maluto rin yung red pepper. At tapos dito, habang hinahalo na, nakikita nyo naman, it tastes good, di ba? Yung papaya, hindi mo nasasabihin papaya kasi sumama na yung kulay niya. Ito yung pampatok. Naglalagay sila na ng kalamansi. So ayan, mga 5 pieces of kalamansi, yung in-squeeze ko, yan yung nilagay ko. Tapos ngayon, syempre, hahaluin na uli natin. Ayan, so baka may humalong buto. So ngayon, yung humalong buto, ayan, syempre, tinanggal ko rin, baka kasi makain, di ba? Ayan, syempre, imimix natin siya uli. Ayan. Ang ganda na. And then, yung last natin, yung ating fried egg. Ayan. Hindi siya kailangan masyadong matubig kasi sisip-sip pa naman yung pansit natin. Kaya dapat medyo konti lang ang tubig. So ngayon, hinalo na natin. So dito na ngayon, eto na ngayon yung patapos natin. Diba looking namang masarap pero sa totoo lang, pag ginawa ninyo ito, masarap talaga. Sundan nyo lang. Diba? Sundan nyo lang kung ano yung ginawa ko para maluto nyo rin kung paano nila niluluto. Ayan, syempre, ayan na, medyo nagda-dry up na ako, konti na lang yung tubig, so masisip-sip na siya. Ngayon, tasting na, diba? So, tikiman time na.
Ayan, syempre, tinikman ko siya. Yummy talaga, ang sarap. Yung medyo maasim-asim siya na malinamnam. Tapos, naglalasa talaga, nagbe-blend yung mga ingredients. Kaya masarap talaga siya. Promise, masarap talaga to. Napaka-yummy. Pwede mo na tong gawin na merienda o sa dinner kasi kami dinner namin to ganun para hindi na kami magkakahan.